Sa previous episode, ang lalaking si Rekiro na may codename na Sanrako, ay napatay ang final boss sa isang trash game at dahil dito ay natapos na niya ang larong ito kasama ang babae, kaso lang pati ang babaeng kasama niya ay pinatay niya rin. Isang babaeng may crush kay Rekiro ang palihim na sumusunod sa kanya sa laro at ginagawa nito ang lahat para mapansin lang siya ni Rekiro. Sa isang store hiningi ni Rekiro sa may-ari na bigyan pa siya ng larong trash game para laruin na niya ito. Kaso ni-recommend ng may-ari kay Rekiro na laruin niya ang hindi trash game at subukan niya ito baka mag-fit ito sa kanyang panlasa, dahil sa larong iyon ay ginanahan agad si Rekiro at nagpas siya na maging malakas at maging pangunahing player sa larong ito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Rekiro ay nagdesisyon na magpatuloy, bagamat alam niyang hindi na siya makakakuha ng karagdagang XP dahil sa mga halimaw na nasa mababang antas na, medyo malayo na siya mula sa main city. Subalit napansin niya na malapit lang siya sa isa pang bayan na may pangalang Secondville at habang patungo siya roon, nakita niya ang isang ahas na may ponytails na humaharang sa tulay. Lumuwag ang kanyang pakiramdam dahil sa wakas may tunay na hamon na siyang haharapin at naghandang lumaban sa astig na ahas. Huwag maliitin ang ahas dahil sa kanyang buhok, sapagkat ito ay isa sa mga makapangyarihang halimaw sa lugar na iyon at ito'y karaniwang nilalabanan ng isang grupo. Tumigil si Rekiro sandali upang pag-isipan ang mga karaniwang atake ng ahas sa laro. Sinabi niya na dahil sa kanyang avatar na gumagalaw ayon sa kanyang gusto, hindi na niya kailangan ng depensa upang talunin ang boss. Tumakbo siya para umatake at napagtanto na binigyan siya ng larong ito ng mas exciting na hamon. Makikita natin na si Rekiro ay talagang nag-enjoy sa kanyang ginagawa at sa exit ng kalapit na bayan, maraming tao ang namangha sa isang bagay. Nagulat sila at nakita natin na may isang tao na nagsusuot ng napakalaking armor at ito ay ang lugar ng starting town sa bayan ng Firsta. Napansin ng mga tao na ang taong ito ay may mataas na level ng kagamitan, at isang crest na mula sa isang clan na nakatuon sa mga achievement ng tao. Nagtataka ang mga walang kamuwang-muwang na mga tao kung ano ang ginagawa ng isang knight sa lugar, at sa pamamagitan ng boses ay malalaman natin na ito ay isang babae pala. Tiningnan niya ang mga pangalan ng mga tao sa harapan niya, at naalala niya na pare-pareho ang pangalan ng mga karakter na ibinigay ni Rekiro sa kanya, kaso lang wala si Rekiro doon at kahit ang lahat ng mga bagong manlalaro ay magsisimulang mag-login sa bayan ng Firsta. Sa tunay na buhay, makikita natin na walang katapusan ang paghahanap ng isa sa mga tagahanga ni Rekiro, dahil sa palagi niya itong hinahanap sa laro at samantalang ang ating bida na may mukha ng kalapati, ay sinimulan na ang kanyang pag-atake sa ahas na may buhok. Nagdesisyon si Rekiro na obserbahan ang mga galaw nito at umilag sa ilan sa mga atake. Napagtanto niya na newbie pa lang ang boss at madali lang basahin ang mga galaw, at walang mga atake na maaaring pumatay sa kanya agad. Napagtanto ni Rekiro na bilang isang manlalaro na mabilis matalo, kaya niyang talunin ito nang hindi siya natatamaan dahil kahit isang tama lang ay pwede na siyang mapatay. Doon ay mabilis niyang naiilagan ang isa pang atake. Subalit ang kanyang sandata ay nasira at alam niya na hindi ito masyadong matibay, kaso hindi siya makapaniwala na ito ay masira sa unang pagtama niya. Napansin niya na makunat ang kaliskis ng ahas na may ponytails at nagdesisyon siyang subukan ang kanyang bagong sandata na Blood Blades. Si Rekiro ay umiwas upang umatake at binanggit na gagawin niya itong adobong ahas. Subalit nagulat siya sa lilang likido na binulwak ng ahas at ang unang naisip niya ay baka ito ay isang tae, ngunit ipinakita na ito ay lason at siya ay makakaranas ng pinsala kada 10 segundo. Napagtanto ni Rekiro na baka ina-underestimate lang niya ang ahas at ang kanyang magandang buhok. Sinabi ng ating bida sa ahas na tinalo na niya ang mga boss sa ibang laro na mas mahirap pa dito, at ang konting pagtapon ng tae ay hindi sapat upang siya ay matalo. Iniisip ni Rekiro kung paano siya makakaranas ng pinsala dahil sa lason kada 10 segundo, kung saan mayroon siyang 4 na minuto upang manalo at kailangan niya ng isang maaasahang paraan upang makakuha ng critical hit kung nais niyang talunin ito. Ginamit niya ang kanyang isip upang matukoy na ang mga critical hit sa larong ito, ay hindi nangyayari ng walang dahilan at mukhang ito ay nangyayari kapag ang isang atake ay naganap sa tamang paraan, o kapag ang kalaban ay tinamaan sa kanilang weak spot. Gayunpaman, ang ahas ay hindi lamang nagbabantay sa galaw ng kalaban, ang katawan nito ay binabalutan pa ng matitigas na kaliskis kaya't napagdesisyonan niya na ang mahina nitong bahagi ay ang kanyang ulo.
Ang ahas na napaka-protective sa kanyang magandang buhok ay hinarang ang kanyang atake at napagtanto ni Rekiro na ang pag-atake sa ulo nito ay hindi magiging madali at sa halip, nagdesisyon siyang hanapin pa ang mga weak spot gamit ang skill na Screw Pierce, upang tusukin ang katawan nito. Pinagpatuloy niya ang pag-atake sa butas na ginawa niya at sinabi niya na ang defensive properties ng isang sugatang bahagi ay nagbabago, na nagpapahintulot na makalikha ng mga critical hit na mag-trigger doon. Ang ahas ay sumigaw sa sakit habang ang kanyang magandang buhok ay umihip sa hangin na parang nasa shampoo commercial. Itinuloy ni Rekiro ang kanyang pag-atake habang ang oras ay malapit nang matapos, kaso lang wala siyang ideya kung gaano karami ang HP na meron ang ahas at hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya. Siya ay tinulak palayo at napagtanto ni Rekiro na ang pagtalo niya sa mga boss sa basurang laro online, ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na madali lang niyang talunin ang boss ng larong ito na pangmasa. Ang mayabang na peacock na ito ay inakala na madali niyang mapapatay ang mga bagay at hindi na kailangang gumamit ng recovery items, ngunit dahil sa kanyang yabang ay nilamon siya ng ahas subalit hindi pa sumuko si Rekiro at ginamit niya ang kanyang flash counter move. Kinuha niya ang advantage sa pamamagitan ng paghawak sa isang buhok ng ahas na napakaganda na katumbas ng buntot ng isang unicorn, at ang huling atake na piercing screw sa mukha nito ay pumutok at namatay ang ahas na mahilig sa hair salon. Sobrang saya ni Rekiro dahil tumaas ang kanyang level pagkatapos talunin ang matandang ahas at ang kanyang nakuha ay sapat na, upang makuha ang magandang presyo kaso napansin niya na ang kanyang health ay patuloy na bumababa. Wala siyang oras upang ipamahagi ang kanyang points kaya't inilagay niya na lang ito sa stamina at agility, nagsimulang tumakbo ang ibon pabalik sa bayan upang bumili ng lunas, ngunit napagtanto niya na hindi niya alam kung saan ang mga tindahan at sigurado siya na hindi siya makakaabot sa tamang oras. Hindi rin niya naparehistro ang kanyang muling pag-login, dahil sa hindi pa niya alam kung saan ang mga register kaso lang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakbo na lang ng mabilis, na para bang hinahabol na isang ligaw na gansa. Sa bayan, nakikita natin ang isang lalaki na ang pangalan ay Yamamoto ay labis na masaya dahil pagkatapos ng 3 buwan ng pag-invite niya sa babae, sa wakas pumayag na ang babaeng gusto niya na magsimulang maglaro kasama siya. Ang pangalan ng babae ay Maya, at si Yamamoto na ginampanan ang papel bilang veteranong nagbibigay ng payo, ay hindi na niya palampasin pa ang pagkakataong ito subalit sa kasamaang palad, ang kanilang matamis na pag-uusap ay naudlot ng ating galit na bida at inakala ni Maya na ito ay isang halimaw. Sinabi ni Yamamoto sa babae na may pangalan ito kaya't malamang isa din itong manlalaro. Inisip ng baliw na babaeng ito na dapat itong patayin, ngunit pinoint out ni Yamamoto na ang pagpatay sa ibang manlalaro ay maglalagay ng bungos sa gilid ng iyong pangalan. Pinag-isipan ito ng baliw na babae kaya't nagdesisyon siya at nagtaka kung ang ibon ba ay tinamaan ba ng lason mula sa tae. Sinabi ni Yamamoto kung saan matatagpuan ang inn, ngunit pinaliwanag na ang respawn point ay mariregister lamang kapag siya ay pumunta sa kama ng inn. Ang receptionist ay nagsasalita ng mahinahon habang ibinabahagi niya ang lahat ng mga amenities na kanilang inaalok, kaya't ang ating nagmamadaling bida ay pinapabilis siya. Nakarating na sa wakas si Rekiro sa kanyang kama upang irehistro ang kanyang respawn point, ngunit hindi pa rin nagamot ang lason at siya ay namatay. Bumalik si Rekiro sa tunay na mundo kung saan siya ay nadismaya dahil sa kanyang kamatayan. Ngunit natutuwa siya na hindi siya nawalan ng kahit anong gamit at nagdesisyon siya na magpasalamat sa lalaking tumulong sa kanya, ngunit sa ngayon ay tinatamasa muna niya kung gaano kaganda ang larong ito. Ang ating bida ay dumating na sa wakas sa lungsod at ito'y naghahanap ng mga pangangailangan tulad ng mapa at mga recovery items. Naisip ng ibon na bumili siya ng isang makapangyarihang pangunahing sandata upang matulungan siyang marating ang kanyang layunin na maging isa sa mga nangungunang manlalaro. Ngunit napagtanto niya na ang mga pervert ay tumitingin sa kanya dahil kalahati siyang hubad. Gumawa siya ng tama at una niyang binili ay ang mga damit, binili lamang niya ang pinakamura niyang damit upang maiwasan ang mga kakaibang tingin mula sa mga tao, kaso sa isang kakaibang pagpapasya, inakala niyang mas normal tingnan ang kanyang ulo ng ibon kaysa isang maskara. Sa tindahan ng sandata, hindi gusto ni Rekiro ang kanilang alok at sinabi ng tindero na ang mga bunny daggers niya ay talagang bihira at doon ay naging masigla si Rekiro. Gayunpaman, nang ipaliwanag ng lalaki na kaya niyang gumawa ng mga sandata para sa kanya at dahil dito ay kailangan niya munang ipunan ng mga materyales na kinakailangan nito, kaya't agad na tinungo ni Rekiro ang isang lugar kung saan maraming mineral na kasama sa paggawa ng sandata.
Subalit siya ay naguluhan at naiinis dahil sa halip na mineral, puro bato lamang ang kanyang nakukuha at siya ay nabigo sapagkat sa loob ng 30 minuto, 2 lamang sa 6 na kailangang mineral ang kanyang nakuha. Sinamahan pa ito ng malapot na putik at lalong mas naging masalimuot ang sitwasyon nang may isang nakakainis na palaka ang lumitaw. Inabala nito si Rekiro na para bang gusto nitong makuha ang unang pwesto sa isang kompetisyon sa paglangoy. Akala ni Rekiro ay maaari silang mabuhay ng mapayapa dahil hindi naman ito delikado, ngunit napagtanto niya na gusto nitong maging isa sa mga materyales at ang kanyang atake ay tumama sa palaka, kaya't lumapit siya upang tapusin ito. Alam niyang may resistance ito sa mga hiwa dahil ang kanyang suit ay gawa mula sa balat nito, kaya't napagpasyahan niyang gamitin ang mga atake na pagbubunggo at tusok. Bagay na bagay dito ang kanyang palakol kaso siya ay nainis muli nang napagtanto na ang putik sa marshland ay nagpapabagal sa kilos ng mga manlalaro. Ang kawawang palaka ay namatay sa kamay ng ating bayaning ibon, kaso sa kadahilan ng ito'y madali lamang para sa kanya na tapusin ito, pero hindi ito naging dahilan upang siya ay maging masaya. Napansin ni Rekiro na marami na ang mga bagong manlalaro dahil sa summer break, at napagtanto niyang dapat niyang maunahan ang lahat sa pagkuha ng materyales at pagkatapos, si Rekiro ay ikinamangha ng may-ari ng tindahan sa dami ng kanyang mineral. Sinabihan siya na isa sa mga piraso ay talagang espesyal, at ginawa rito ang 2 espada at matapos ang ilang oras, ito'y handa na at nalaman ni Rekiro na ang mga ito ay mga god-tier weapon. Ang panday ay nagsasabi na ang pagtaas ng antas ng isang sandata ay napakahalaga at ang pagtaas ng antas ay ibig sabihin ay pag-upgrade, ngunit ito ang terminong ginagamit ng mga panday na seryoso sa kanilang trabaho at itinuturing ang mga sandata na kanilang ginawa bilang kanilang mga anak. Napaisip si Rekiro kung paano ang panday na isa lamang NPC ngunit ang paraan nito ng pagsasalita at kilos ay kahanga-hanga. Sinabi sa kanya ng NPC na huwag umalis ng bayan na may suot na armor, dahil ang mga hayop sa gabi ay mapanganib. Hindi niya alam na handa ang ating bidang ibon sa hamon at plano nitong harapin ang mga mapanganib na hayop, upang subukan ang kanyang bagong sandata at magdagdag ng ilang antas. Sa tulay, nakikita natin na ang ahas ay muling nag-respawn mula sa kanyang pagkamatay na parang isang phoenix na may buhok na mas bongga pa kaysa sa nauna, subalit ito ay tinamaan ng isang makapangyarihang atake mula kay Rey na patuloy sa kanyang paghahanap kay Rekiro. Ang babaeng ito na parang isang detective ay hinanap siya sa buong lugar ng mga newbie, ngunit napagtanto na baka tinalo ni Rekiro ang ahas nang hindi dumaan sa bayan at ngayon ay nasa Secondville na, at iniisip niya na kung magagawa man ito ng isang bagong manlalaro, subalit sigurado siya na kung may makakagawa man nito, malamang walang iba kundi si Rekiro. Sa ibang lugar, ang ating ibon na mahilig sa laban ay nakikipaglaban sa goblin mula sa The Lord of the Rings at ina-apply ang lahat ng kanyang natutunan. Ang mga halimaw ay nagbabago depende sa kung ito ay araw o gabi. Karamihan sa mga halimaw sa gabi ay agresibo at mapanganib ayon sa sinabi ng tindero ng sandata, at ito ay tumulong sa kanya upang magkaroon ng progreso sa pagtaas ng kanyang antas at matutunan ang ilang bagong skills. Subalit ang partikular na maliliit na halimaw ay tila mas makapangyarihan. Ang galaw at atake nito ay iba sa mga goblin sa kagubatan at ito ay may maraming HP at ginagamit ang mga pekeng kilos sa kanyang paraan ng paglalaban, na parang ito ay ginagawa na niya sa buong buhay niya. Biglang ang maliit na goblin ay naglabas ng isang nakakabasag na sigaw, at tinawag ang lahat ng kanyang mga kasamang goblin na parang hindi pa sapat ang pakikipaglaban sa isa, ngayon ay kailangan niyang harapin ang ilang goblin. Napagtanto niya na kailangan niyang tumakbo ng mabilis upang magkaroon ng pagkakataon na makaligtas at gayunpaman, bigla siyang natauhan at pinapaalala sa kanyang sarili na masyado siyang nag-e-enjoy para lamang tumakbo palayo. Si Rekiro ay isang ibon, ngunit hindi siya duwag at kaya't tinanggap niya ang hamon at tinalo ang mga nakakainis na goblin. Iniisip ni Rekiro kung gaano siya nag-enjoy sa buong oras at sinabi sa kanyang sarili na ang mga laro sa mataas na level ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, mas marami pang may aalok ang larong ito at sa oras na iyon, lumitaw ang isang higanteng mabangis na halimaw at dito nakita ni Rekiro ang tunay na kahulugan ng larong Shangri-La Frontier. Hindi makapaniwala si Rekiro sa kanyang mga mata nang malaman niya na ito ay isang natatanging halimaw at handa na siyang harapin ang pinakamalupit na laban sa kanyang buhay. Kaso dito na muna magtatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode.